Ilang buwan na lang bago ang kasal. Pero tuwing mag-isa si Kenneth sa kwarto, hindi niya mapigilang tingnan ang kalendaryo na parang may mali. Mula sa petsa ng simbahan, hanggang sa pangalan ng florist, hanggang sa schedule ng gown fitting ni Armea. Lahat nakalista, lahat nakaayos. Pero may kung anong bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung kababa yun o babala. O baka pagod lang talaga siya. Siguro pressure din dahil hindi naman biro ang pagpapakasal. Siguro ganun lang talaga kapag papunta na sa pagbuo ng pamilya. Huminga si Kenneth ng malalim bago inaayos ang mga damit niya sa aparador. Kasalan lang to, Kenneth. Relax. Normal mapagod. Normal kabahan. Pero kahit gaano niya ulit-ulitin, hindi nawawala ang pakiramdam na parang may kulang, may mali, o may nakabitin na hindi niya mahawakan. Lumabas siya ng kwarto at sinalubong siya ng tahimik na bahay. Nasa sala ang nanay niyang si Aling Teresa. Nakaupo sa recliner at may hawak na maliit na panyo. Kakatapos lang ng chemo session nito kahapon, kaya medyo nanlalambot pa. Nak, aalis ka na? Mahinang tanong ni Aling Teresa. Opo ma, may pupuntahan lang ako sa supplier ng invitations. Gusto mong sumama? May aircon naman sa sasakyan. Umiling ang kanyang ina at pilit na ngumiti. Dito na lang ako. Masama pang pakiramdam ko. Pero mamayang gabi, gusto kong makausap si Armea tungkol sa listahan ng ninong at ninang. Ang dami pang kulang, sabi mo sa akin, hindi ba? Tumango si Kenneth. Opo ma, pero ayusin namin yun ni Armea. Huwag ka mag-alala. Tumango si Aling Teresa. Pero may tila pag-aalinlangan sa mata nito. Basta wag mo pipilitin ang sarili mo, anak. Siguraduhin mong masaya ka. Ma, natawa si Kenneth. Siyempre naman. Pero nginitian niya lang yon. Hindi sinabi sa ina na minsan kapag tinitingnan niya si Armea, parang may parte ng puso niyang hindi umaabot. 5 years na sila ni Armea at palagi itong nagpaparinig na ikasal na sila. Kaya yon at gagawin niya na. Pero sa mga nakalipas na buwan, hindi niya alam kung bakit may pagdadalawang isip sa kanya. Paglabas ng bahay, sumalubong agad sa kanya ang tunog na parang may sinusundot at pinupukpok. Pagbukas niya ng gate, nakita niya na nakaupo sa motor ang best friend niya at kababata na si Bea. May hawak na spanner at may langis ang magkabilang kamay. Napangiti siya at agad na binulabog ang sombrero nito sa ulo. Ang pangit mo talaga. Naiirita naman siyang tiningnan ng best friend niya na mas lalaki pa yatang kumilos sa kanya. Ano ba? Ginugulo mo na naman ang araw ko? Wisit na to. Tinawanan niya lang ito. Nagmamadali yata ang groom-to-be, sabi ni Bea na hindi man lang tumingin at tuloy lang sa pag-ikot ng tornilyo. Nakataas pa ang isang tuhod, ang isa nakalapat sa lupa. Suot ang faded cargo pants nito at isang lumang sando. Napailing si Kenneth. Tanghali na. Hindi ka pa rin ba tapos dyan? Kanina ka pa naririnig ni Mama. Akala niya may nangyayaring demolition. Napatingin agad si Bea sa kanya. Aha, sorry. Nako, baka ma-stress pa si tita. Hina kasi ng battery nitong motor. Sabi ko nga ipapaayos ko na sa shop. Pero sayang din yung pantrabaho kapag kaya namang i-DIY. Ipaayos mo na lang yan. Bibigyan na lang kita ng pera. Ako ang nahihirapan sa'yo eh. Sabi ni Kenneth at naglakad papalapit dito. Wag na. Ano kala mo sa akin? Marunong ako nito. Tinaas pa ni Bea ang wrench na parang trophy na pwede nitong ipagmalaki. Nagmotor ako kaya dapat marunong akong mag-ayos. Eto na nga lang ang baby ko, hindi ko pa alagaan. Mag-boyfriend ka na kasi. Natatawang mungkahi ni Kenneth. Kumunot naman ang noo nito. Sobrang yak yan. Kilala niya si Bea.
Boyish ito pero hindi naman tomboy. Noong high school, alam niyang nagkaroon ito ng crush sa lalaki. Maganda naman si Bea, pero hindi talaga ligawin. Bukod doon, mahirap din talagang magkagusto kaya walang matipuhan. Takot kasing mag-asawa dahil takot na maloko. Katulad ng tatay nitong niloko ng asawa. Napangiti si Kenneth. Natural na natural kay Bea ang magbiro, mag-ingay at magpagaan ng araw. Magkapit-bahay sila, magkasabay na lumaki at halos araw-araw silang magkalaro noon. Pero nitong mga huling taon, nagbago na rin ang landas nila. Si Kenneth ay naging abala sa trabaho at sa relasyon niya kay Armea. Si Bea naman abala sa kung ano-anong racket, motor at pagtulong sa talyer ng tatay nito. Minsan, napapakiusapan niya rin na samahan ang mama niya kapag wala itong ginagawa at walang kasama sa bahay ang kanyang mama. Ang aga mo naman yatang nakaayos, puna ni Bea habang pinagmamasdan ang suot niyang long sleeves. Mukha ka ng ninong, hindi groom. Professional meeting lang, paliwanag niya. Invitations, schedules, ganun. Saka may trabaho rin ako. Oo, wedding staff. Tumaas ang kilay ng kaibigan niya. 3 buwan na lang pala, no? 3 buwan. Ulit ni Kenneth. Sinusubukang gawing masayang tono. Pero kahit sa sarili niyang tenga, may kaunting pagod sa boses niya. Napahinto si Bea sa ginagawa, saka siya tinitigan. Uy, parang hindi ka excited ah. Anong meron? Bakit ka ganyan? Hindi ah. Mabilis niyang tanggi. Kailangan ko lang tapusin lahat para hindi maging sabog. Saka alam kong ikaw ang unang basher ko kapag naging pangit ang kasal ko. Kenneth, mahina ang tawag ni Bea. Hindi tumatawa at hindi nang aasar. Kilalang kilala talaga siya nito. Sigurado ka ba talaga? Sa lahat? Nag-init ang batok ni Kenneth. Bea, ano ka ba? Mahal ko si Armea. Hindi na nagsalita pa si Kenneth. Ewan niya kung bakit, pero minsan ayaw niyang pinag-uusapan si Armea kay Bea. Hindi dahil may mali, pero dahil kapag si Bea ang nagtanong, para bang lumalabas ang mga bagay na ayaw niyang aminin. Para mabasag ang tensyon, tumikim si Kenneth. Bea, gusto mo bang sumama? Wala kasi akong kasama. Malapit lang naman. Ako? Sa suppliers? Parang ang weird naman nun. Baka sabihin ni Armea lagi tayong magkadikit. Natatawang sabi ni Bea. Hindi naman. Saka alam naman nun na hindi tayo talo. Sa 5 years naming relasyon, never kanyang pinagselosan. Ang pangit mo kasi. Pangaasar ni Kenneth. Napairap si Bea at muntik na siyang pahira ng grasa. Nakaka-offend ka ha? Ano bang lahing kang animal? Lumayas ka na nga rito. Ayain mo mapapangasawa mo. Pero sa loob niya, biglang tumusok ang tanong na bakit nga ba? Bakit parang mas gusto niyang si Bea ang kasama kaysa ang mismong fiancé niya? Tumingin si Bea sa motor nito, saka sa gate ng bahay ni Kenneth. Hindi na. Kailangan ko pang ayusin to. Ang dumi-dumi ko pa. At kailangan mo nang umalis. Baka malate ka. Habang naglalakad siya papunta sa parking lot kung nasaan ang kotse niya, parang ang lungkot na lang bigla. At hindi niya maunawaan kung bakit yon ang mas nangingibabaw na damdamin sa kanya. Pagpasok niya sa kotse, tumigil muna siya. Tumingin siya sa gate kung saan nakayuko si Bea ulit sa motor. Puno ng grasa ang kamay nito, pawis ang noo, nakatali ang buhok na parang hindi man lang sinuklay. Hindi ito feminine kumilos, hindi maingat kumilos, hindi mahinahon, hindi girlfriend material sa paningin ng maraming tao. Pero ang weird lang na mas komportable siya rito at mas masaya. At parang sa kanya lang napagtanto na maganda pala talaga si Bea. Sinipa niya ang sarili niya sa kanyang isipan. Uy, Kenneth! Ano na namang iniisip mo? Ikakasal ka na. Tama na yan. Saka, best friend mo yan. Hindi kayo talo niyan.
Binuksan niya na ang makina ng sasakyan. Pero noong paalis na siya, hindi niya napigilang tumingin sa rearview mirror. At doon, sa maikling sandaling yon, muling sumiksik sa dibdib niya ang bigat na kanina pa niyang pinipilit iwaksi. Hindi niya alam kung kaba sa kasal yon o dahil may isang tao na sanay nang nasa tabi niya pero alam niyang mawawala sa oras na ikasal siya kay Armea. Isang umaga, maagang nagising si Kenneth dahil sa tunog ng mahina at paulit-ulit na pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Hindi yun ubong malakas pero alam niyang ubo yun mula sa kanyang ina. Kaya tumayo na siya, binuksan ang pinto at sumilip sa silid nito. Nakita niyang nakaupo si Aling Teresa sa gilid ng kama. Hawak ang baso ng tubig at nanginginig ang kamay. "Mama," tawag ni Kenneth at agad na lumapit. "Bakit ka po nagising ng maaga? Magpahinga pa po kayo." Ngumiti ito sa kanya kahit halatang pagod. "Anak, okay lang ako. Nasobrahan lang yata ako sa lamig kagabi. Huwag mo ko masyadong alalahanin." Pero hindi yun nawala sa dibdib ni Kenneth, lalo na't naalala niya ang sinabi ng doktor na mahina na ang immune system ni Aling Teresa. Bawal mapagod, bawal mabasa ng ulan, at bawal mapuyat. Maraming gastusin, mabuti na nga lang at tumutulong sa pagpapagamot ang tiya niyang byuda na nasa California. Kaya kahit na malaki ang gastusin sa chemotherapy ng kanyang mama, may panggastos pa rin siya para sa kasal nila ni Armea. Gusto niya na rin kasing madaliin dahil gusto niya na rin talagang maabutan ng mama niya na malakas pa. Hindi niya masasabi ang buhay kung kailan magwawakas, kahit na ginagawa niya naman ang lahat. "Nakapagpa-schedule ka na po ba?" Tanong ni Kenneth at kumuha ng bimpo para ipunas sa noo ng ina. "Oo anak, next chemo ko ay bukas ng umaga, 9 a.m. Mabilis pero ramdam ni Kenneth ang pagsisikap nito na gawing normal ang boses. Tumango siya, pilit na hindi nagpapakita ng pag-aalala. "Sasamahan kita," napailing agad si Aling Teresa. "Hindi ka pwede, hindi ba? May meeting ka sa client mo, yung pinakamalaki niyong project." Biglang pumasok sa isip niya ang calendar reminder niya. Importante yon. Pwede siyang magpalit ng schedule pero maaantala ang buong team at ilang buwan na nilang hinahabol ang proposal. Hindi rin siya pwedeng wala sa meeting. "Si Bea po ba, anong gagawin?" tanong niya rito. "Papakiusapan ko po." Umiling agad ang nanay niya. "Nakakahiya na sa kaibigan mo anak. Siya na nga ang sumama sa akin itong huli. Nakwento niya sa akin na makikipag-date daw siya. Kaya wag na nating abalahin para naman magkaasawa na yon." Tumaas ang mga kilay ni Kenneth. "Date? Makikipag-date? Kanino naman daw?" Tumawa ang mama niya. Hindi ko alam. Pero hayaan na lang natin. Gusto na rin kasi nitong si Parent Luis na mag-asawa na nga itong si Bea. Kahit boyfriend, walang pinapakilala. Kaya medyo nangangamba na. Kunot na kunot ang noo ni Kenneth. Hindi man lang nabanggit sa kanya ni Bea ang bagay na yon. Gayong siya ang best friend nito. Hindi niya alam kung bakit, pero medyo naiinis talaga siya. Pero bukod doon, hindi rin niya kayang papuntahin mag-isa ang ina. Habang hawak niya ang bimpo, doon tumama sa isip niya ang isang ideya. Naisip niya ang fiancé niya na si Armea. Maganda kung ito ang sasama sa mama niya. Wala itong trabaho ngayon dahil nga gusto nitong mag-focus sa nalalapit nilang kasal at maging housewife na lang. Isa pa, baka makatulong na rin ang bonding nito sa nanay niya para maging close ang mga ito sa isa't isa. Kapag mag-asawa na sila, sa bahay na yon titira si Armea. Kaya hindi naman siguro nakakahiya na pasamahan si Aling Teresa dito. Lalo na at magiging pamilya na sila.
Pwede kong pakiusapan si Armea na samahan kayo bukas. Nagulat si Aling Teresa. Ay nako anak, baka mabigatan siya. Nakakahiya. Bakit naman? Ngumiti si Kenneth. Fiancé ko siya. Soon, magiging pamilya na natin. Kapag mag-asawa na po kami, dito na siya titira. Mas madalas na po kayong magkasama kapag nasa trabaho ako. Magiging housewife na lang po kasi siya kasi yon ang gusto niya. At saka malaki ang maitutulong niya kapag sumama sa inyo. Hindi sumagot ang kanyang ina. Alam niya kasing kahit ilang beses na nitong nakakasalamuha si Armea, iba pa rin lalo na at magiging manugang pa lang nito. Hindi naman ito katulad ni Bea na halos nanay niya na rin ang nagpalaki. Kaya kapag nagpapasama, hindi talaga nakakailang para sa nanay niya na si Aling Teresa. Hindi po ba okay sa inyo? Tanong ni Kenneth. Hindi naman sa ganon, sagot ni Aling Teresa. Ayaw ko lang makaabala. Baka may iba siyang lakad. Nakakahiya pati. Wala po siyang sinabi kahapon na may lakad siya. Nasa bahay lang siya maghapon. Saka please, wag na po kayong mahiya sa kanya. Magiging asawa ko na po siya. Saka naiintindihan niya naman po ang kondisyon ninyo. Sagot ni Kenneth. Tumango na lang si Aling Teresa. Pero bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Pagkatapos ihatid ang mama niya pabalik sa kama para magpahinga, nagpaalam si Kenneth na pupuntahan si Armea sa kondo na inuupahan nito. Habang naglalakad siya papasok sa building, bigla niyang naisip kung bakit parang kabado siya. Bakit parang kinailangan ko pang isiping mabuti kung okay kay Armea? Normal naman itong pakiusap, di ba? Fiancé ko siya. Si mama kasi, bakit naman maiilang? Kumaway ang guard. Sir Kenneth, papunta po kayo kay Ma'am Armea? Oo, sagot niya. Nasa taas ba? Nasa unit po sir, kanina pa may bisita. Napakunot ang noon niya. Sino? Ngayon lang po umalis, mga kaibigan niyang babae yata. Wala namang masama doon, pero hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Sana hindi masama ang timing. Pagkatok niya sa pinto, ilang segundo bago narinig niya ang yabag. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Armea na naka-oversized t-shirt at shorts, bagong ligo at amoy strawberry ang shampoo. Kenneth! Ngumiti ito at halatang galing sa pagkakahiga. Ang aga mo ah. May pag-uusapan sana tayo. Sagot niya sabay halik sa noon nito. Okay lang ba? Sure, pasok. Pagpasok niya, medyo magulo ang sala. May chip sa mesa, may nail polish na bukas, at 2 basong hindi pa hinuhugasan. Tila nagka-girls banding nga sa kondo ni Armea kanina. May bisita ka? Tanong niya. Kanina, mga kaibigan ko lang. Don't worry, puro naman sila babae. Umalis na sila. Bakit? Umupo siya sa sofa habang si Armea ay umupo sa harap niya. May favor sana ako. May chemo session bukas ang mama ko. Maaga, mga bandang 9. Kailangan ko kasing pumasok sa work. May malaking meeting. Yung proposal para sa Iona Residences. Hindi ako pwedeng mawala. Pwede mo bang samahan si mama para sa chemotherapy niya bukas? Nakita niya agad ang pagbabago sa mukha ni Armea. Hindi naman galit at hindi rin naman pagkayamot. Pero may pag-iwas agad. Bukas? Tanong ulit nito ng dahan-dahan. Kailangan talaga bukas? Nasaan ba yung kaibigan mong tomboy? Hindi ba't siyang sumasama sa mama mo? Napailing si Kenneth. Hindi nga sabi tomboy si Bea. May importanteng lakad siya kaya hindi masasamahan si mama. At oo, bukas ang schedule ni mama para sa chemo niya. At wala rin namang ibang sasama. Kenneth, malumanay pero halata ang pag-aalinlangan sa boses ni Armea. Alam mo namang hindi ako gaanong komportable sa mga ospital, di ba? Alam ko, sagot niya agad, subalit hihingi pa rin siya ng pangunawa rito. Pero hindi naman kailangan gawin mo lahat.
Bantayin mo lang siya. I-assist mo kapag tinawag. Tapos, hintayin mong matapos. 2 hanggang 3 oras lang. 3 hours sa chemo ward? Kita sa mukha nito ang pag-ayaw. Yes, sagot ni Kenneth. Please, tulong mo na lang. Saka para maging close din kayo ni Mama. Siyempre, kapag naging mag-asawa na tayo, makakasama mo naman siya sa bahay. Mas madalas kayo na magkasama since ako papasok sa work. Tahimik si Armea. Nakayuko at kumakagat sa labi. Maya-maya ay nagsalita na ito. Kenneth, hindi ko alam. Hindi kasi ako sanay sa ganon. Hindi naman ako caretaker. Hindi ako nurse. Hindi ko alam ang gagawin o kung ano mga dapat gawin doon. Baka magkamali pa ako. At saka, hindi ba dapat ikaw ang sumama sa mama mo? Kung pwede lang, pero wala kasi akong choice. Matagal bago muling nagsalita si Armea. Sige na nga. Okay, sasamahan ko si tita. Napangiti naman si Kenneth. Talaga? Salamat, love. Promise, babawi ako. Ngumiti din si Armea, pero hindi umabot hanggang sa mata. Sana hindi mahirap. Sana mabilis lang. Kaya mo yan, sabi niya at tumayo para yakapin ito. Gabi na nang makauwi si Kenneth. Tahimik ang bahay. Natagpuan niyang gising ang kanyang ina. May hawak na maliit na rosaryo at nakatingin sa pinto. Anak, mahina nitong sabi. Kumain ka na ba? Opo ma. Umupo siya sa tabi ng kama. Ma, may good news po ako. Sasamahan ka ni Armea bukas. Tumigil si Aling Teresa. Siya si Armea? Opo, ngumiti si Kenneth. Pumayag siya. Ngumiti rin ang kanyang ina. Ah, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Mabait si Armea, ma. Medyo kinakabahan lang siya sa ospital pero okay naman siya. Kinabukasan, sinamahan na nga ni Armea ang mama niya. Tahimik ang buong bahay pag-uwi ni Kenneth kinahapunan. Pagkasarap pa lang ng gate, ramdam na niya ang kakaibang lamig na tila gumagapang mula sa loob. Wala siyang nadatnang tunog ng TV, wala ring kaluskos sa kusina. Karaniwan na kahit pagod si Aling Teresa, nagmamando pa rin yon ng kung ano-anong munting gawain para hindi masanay ang katawan nito na palaging nagpapahinga. Kaya't ang katahimikang yon hindi normal para kay Kenneth. Ma! Tawag ni Kenneth habang inaalis ang sapatos. Ma! Nandito na ako! Dahan-dahan siyang pumasok sa sala. At doon niya nakita ang mama niya. Nakahilig sa sofa, nakabalot ang balikat sa manipis na kumot. Ma! Lumapit siya agad. Anong nangyari sa'yo? Napakislot si Aling Teresa at bahagyang nagulat. Anak, nandiyan ka na pala. Pinilit nitong ngumiti pero ramdam ni Kenneth na mabigat ang paghinga nito. Pagod lang. Ayos lang ako. Matama niya itong tiningnan. Galing kayo sa ospital kanina, di ba? Kumusta ang chemo? Okay naman. Sagot ng kanyang ina pero umiiwas ng tingin. Maayos naman ang lahat. Napasinghap si Kenneth. Napansin niya ang bahagyang panginginig sa kamay nito. Pati ang tila pagod na postura. Ma, may nangyari ba? Mahinahon niyang tanong. Ayaw niyang maging mapilit, pero ayaw din niyang magsinungaling sa sarili na normal lang ang nakikita niya. Umiling ang kanyang ina. Huwag mo nang alalahanin yun, anak. Alam kong busy ka. Nakakapagod din naman ang araw mo. Humigpit ang dibdib ni Kenneth. Si Armea, kumustang kasama? Ngumiti ulit si Aling Teresa, pero halatang pilit. Ayos naman, huwag mo nang isipin yon. Hindi siya kumbinsido, pero bago pa niya mapiga ang sagot, biglang may kumatok sa gate. Si Bea yata yun, sabi ni Kenneth bago lumabas ng sala. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang best friend niyang si Bea.
May hawak na maliit na kaserola ng pansit. May grasa pa sa pisngi at halatang minadali ang pagpunta. "Oh, bagay sa'yo," turo ni Kenneth sa pisngi nito. "Parang may extra mong blush on." Sinimangutan siya ni Bea. "Manahimik ka, Kenneth. Nag-overtime kami sa talyer. Kumain ka na ba? O ginugutom mo na naman ang sarili mo para sa abs na hindi naman lumalabas?" "Meron akong abs kahit marami akong kainin," sagot niya naman at mahinang tumawa. "Abs? Saan? Sa imahinasyon mo?" Pero sa likod ng biro, napansin niyang seryoso ang mata ni Bea. Parang may inaabangan. "Nasaan ang mama mo? Nasa loob?" Oo, medyo pagod lang daw galing sa ospital." Napakunot ang noo ni Bea habang pumapasok sa bahay nila. "Pagod? Ninang Teresa, may dala po akong pansit. Ako ang nagluto. Masarap to. Maraming gulay. Pero syempre, baka bawal kaya nagluto ako ng arroz caldo na favorite nyo. Etong pansit sa anak nyo na lang na pangit. At siya naman ho ang may favorite nito." Napangiti si Aling Teresa nang makita si Bea. Malaki ang pag-aliwalas ng mukha nito na lalong nagpainit sa dibdib ni Kenneth. Iba talaga si Bea sa mama niya. Parang mas nagiging komportable si Aling Teresa kapag nasa paligid si Bea. "Hey Bea, nandito ka na naman," sabi ng kanyang ina. "Hindi po ako makakatulog kapag hindi ko kayo na-check," sagot ni Bea sabay tingin kay Kenneth. Naupo si Bea sa gilid ng sofa at maingat na inayos ang kumot ni Aling Teresa. "Malalim po ang paghinga ninyo. Pagkagaling ng chemo, dapat nagpapahinga kayo ng maayos. Kumain na po ba kayo?" Saglit na nagkatinginan sina Kenneth at ang nanay niya. Naunang umiwas ng tingin si Aling Teresa. "Ano ma?" tanong ni Kenneth. "Kumain ka ba kanina nang magkasama kayo ni Armea?" "Hindi pa." Sabay mabilis na dagdag. "Hindi naman ako nagutom kanina." Napasinghap si Kenneth. "Mama naman, hindi pwedeng nagpapalipas ng gutom." Namula si Aling Teresa, nahihiyang parang batang napagalitan. Nakaka-stress lalo kapag palaging pasaway ang mama niya. Maya-maya ay kumilos si Bea at naglagay na ng arroz caldo sa mangkok. Tiningnan niya ang kanyang mama. "At bakit hindi ka kumain? Nagbigay ako ng budget kay Armea." "Sorry na anak, hindi na ako magpapasaway," malambing na sabi ni Aling Teresa. Napabuntong hininga na lang si Kenneth. Maya-maya ay nagsimula na silang kumain. Kumain naman ng maayos ang kanyang ina. Si Bea lang talaga ang kayang magpakain dito nang hindi nahihirapan. Siguro ay pinilit ni Armea ang mama niya na kumain, pero mukhang ayaw talaga nito. Bago umalis, nagluto pa si Bea ng mga ulam para bukas. Pinalamig at inilagay sa refrigerator para may maiinit siya bukas. Kahit hindi niya nasabihan, talagang ginagawa na ni Bea. Alam kasi nito na hindi siya gaanong marunong magluto. Kapag hindi kayang magluto ng mama niya, nagpapa-order na lang siya ng pagkain o kaya minsan naghahalongkat siya ng pagkain sa kusina ng mga ito. "Bye! Aalis na ako. Kapag wala na kayong ulam, magsabi ka lang sa akin. Ipagluluto kita. Saka huwag ka palaging mag-order sa labas. Napaka-unhealthy ng lifestyle mo," sabi pa ni Bea sa kanya. Napangiti naman siya. "Salamat. Huwag kang mag-alala. Kapag nandito na si Armea, hindi mo na naman kailangan gawin to." Ngumisi si Bea at umiwas ng tingin. "Kaya nga, baka sa asawa ko na rin gawin kasi parang okay na ako mag-asawa. Medyo hindi na ako takot. Mas takot ako ngayon na maging single na lang forever." Nagkatinginan sila ng ilang minuto. Iniisip niya ang naging date nito sa kung sinong lalaki. Pero ayaw niyang magtanong. Ayaw niyang may malaman na maaring makabagabag sa kanya. Isang umaga, nasa kusina si Kenneth at nagtitimpla ng kape. Kanina pa nakailang balik ang tingin niya sa pintuan ng kwarto ng ina. Hindi siya mapakali. Mula pa kagabi
ramdam na ramdam niyang may hindi sinasabi si Aling Teresa. Hindi dahil nagsisinungaling ito, kundi dahil pilit nitong itinatago para lang hindi siya ma-stress. Pero hindi na siya bata at hindi na panahon para lokohin ang sarili. Nang lumabas si Aling Teresa mula sa kwarto, napakaliit ng lakad nito. Nakasalampak ang lumang shawl sa balikat at halata ang pagod na hindi kayang itago ng ngiti. Dito ka, tawag ni Kenneth at agad na lumapit. Umupo ka muna, nilagyan ko ng upuan na may unan para mas komportable. Nginitian siya ng kanyang ina. Pagod pero puno pa rin ng lambing. Anak, ang aga mo, papasok ka ba? Work from home muna po, sagot niya. Bagaman ang totoo ay hindi niya patiyak kung magagawa nga niyang magtrabaho. Gusto kitang bantayan ngayon. Tumango si Aling Teresa at naupo. Malumanay at mabagal ang pag-upo nito na parang bawat galaw ay may kirot. Maingat na simula ni Kenneth at nilapag ang kape sa mesa. Kailangan ko ng totoo. Sabihin mo nga sa akin. May nangyari ba kahapon sa pagpunta mo sa ospital para sa chemotherapy session mo? Hindi agad sumagot ang kanyang ina. Sa halip, tinitigan siya nito na para bang pinapakalma muna ang sarili bago huminga ng malalim. Kenneth, huwag ka sanang magagalit. Kumalabog ang dibdib niya. Bakit naman ako magagalit, ma? Kay Armea. Parang biglang may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ni Kenneth. Anong tungkol kay Armea? Muling huminga ng malalim si Aling Teresa, saka dahan-dahang nagsalita. Anak, na-late siya kahapon sa pagsama sa akin. Hindi agad lumabas ang reaksyon sa mukha ni Kenneth. Sa loob-loob niya, late lang naman. Pero iba ang tono ng mama niya. Gaano ka late? Bulong niya. Mahigit 2 oras, sagot ng kanyang ina. Nakaupo lang ako sa labas ng ospital. Hindi ako pwedeng mag-chemo nang walang kasama. Alam mo yon, hindi ko rin naman alam ang gagawin sa ospital at kung saan pupunta. Kayo ni Bea ang palaging nag-aasikaso nun kapag sinasamahan ninyo ako. Napasinghap si Kenneth. Pero bakit hindi mo ko tinawagan? Alam kong may meeting ka, anak. Ayokong guluhin ka. At sabi mo pa nga sa akin, si Armea na muna ang sasama sa akin. Pagdating niya, tuloy ni Aling Teresa. Halata sa mukha niya ang inis. Bahagyang kumislot ang panga ni Kenneth. Inis? Bakit po? Parang minadali lang niyang pagpunta. Nagmamadali rin siyang matapos. Wala siyang dalang tubig. Yung mga bitbit kong pagkain at payong na pinadala mo para hindi ako magutom o mabasa kung umulan, hindi ba? Tapos, naiwan niya pala sa sinakyan namin. Parang may humatak sa sikmura ni Kenneth pababa. Naiwan ma? Oo, pero hindi niya naman sinasadya. Nabibigatan kasi siya na nawala raw sa isip niya. Sagot ni Aling Teresa. Mahina ang boses at parang nahihiyang magsumbong. Kaya nang nauuhaw ako, wala. Hindi agad nakapagsalita si Kenneth. Tahimik siyang napahawak sa sentido. Hindi dahil sumasakit yun, kundi dahil nilalabanan niya ang biglang pagtaas ng dugo. Ma, bakit hindi mo sinabi agad? Nahihiya kasi ako, anak, sagot ng kanyang ina. Ayoko namang isipin mo na hindi ako marunong magtiis. Matanda na ako. Hindi naman ako responsibilidad ni Armea. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede kanyang pabayaan, sagot ni Kenneth. Umiling si Aling Teresa. Hindi ko sinasabing pabaya siya. Baka pagod lang o baka may iniisip. Mabait naman siya kahit ganon. Nagtagal ang tingin ni Kenneth sa mukha ng ina. Hindi niya alam kung matutuwa siya
o masasaktan dahil kahit nasaktan na, iniintindi pa rin ito ang fiancé niya na si Armea. Mahinahon niyang sabi. Pasensya na po, kakausapin ko. Ngumiti si Aling Teresa at para bang hinihikayat siya na maging panatag. Iba naman yun anak. Hayaan mo na. Na-late lang naman siya ng dating. Huwag sana kayong mag-away dahil sa akin. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi niya naman aawayin. Pero gusto niya pa rin buksan ang issue na yon. Nakiusap siya kay Armea at pumayag ito. Kaya umaasa siya na walang aberya. Kaya nang magkita sila, sinabi niya agad ang kanyang concern. I'm thankful na sinamahan mo si Mama. Simula ni Kenneth. Pero may mga bagay lang kaming napag-usapan ni Mama na pakiramdam ko kailangan pag-usapan. Sumingkit ng bahagya ang mga mata ni Armea. Pagkatapos lunukin ng pagkain. Tungkol saan? Binaba ni Kenneth ang mga kubyertos. Tungkol sa nangyari nang sinamahan mo si Mama. Yung pagsundo mo sa kanya papuntang ospital. Nagbago ang mukha ni Armea. Okay. Anong sinabi niya? Armea, hinanap ni Kenneth ang tamang tono. Ayaw niya rin naman kasi na mang-akusa. Gusto ko lang maintindihan. Sabi ni Mama, na-late ka ng 2 oras. Napataas ang kilay ni Armea. Grabe naman ang 2 oras na yan. Hindi naman siguro ganun kahaba. Sinabi niya kung anong time ka dumating. Sagot ni Kenneth at hindi nagtataas ng boses. At alam mo naman na hindi siya makapagpa-check sa chemo hanggat walang kasama. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Armea. Love, may mga inasikaso ako sa kasal natin. Hindi ka na nga nagiging hands-on eh. Pinadelay mo pa ang kasal natin. Kaya ako na lang ang nag-aasikaso para matapos na. Hindi ko rin naman ginustong malate. Hindi ko rin naman kontrolado yon. Naipit ako sa traffic. Medyo na-guilty si Kenneth. Pinaurong nila ang date ng kanilang kasal. Marami pa kasi silang hindi naaasikaso. Kaya ngayong may issue siyang sinasabi kay Armea, pakiramdam niya ay sandata nito ang pagkukulang niya sa kasal nilang dalawa. Tumango si Kenneth. I'm sorry, busy lang talaga ako. At marami akong bagay na mas kailangang i-prioritize. Kaya hindi ako magkaroon ng time. Hindi ko kayang maging hands-on dahil hindi naman madaling asikasuhin ang magarbong kasal na gusto mo. About naman kay Mama, hindi kita sinisisi agad. Pero bakit hindi mo man lang siya tenext na malilate ka? Huminga ng malalim si Armea. Hindi ko naisip. Saka may nagsabay-sabay akong mga gawain. Hindi ko rin talaga na-check yung cellphone ko. Naramdaman ni Kenneth ang kabig ng dibdib. Armea, kung ako yun, okay lang. Pero si Mama, alam mo namang anxious siya kapag hindi alam ang gagawin. Huwag mo rin sanang ipakita sa kanya na bad mood ka or naiinis sa mga nangyayari. Kasi mabilis sumama ang loob niya. Iisipin na naman niya na pabigat siya. Okay, sorry. Anong gagawin ko sa itsura kong to? Isa pa, hindi ko naman sinasadya na pabayaan siya. Defensive na sabi ni Armea. Pumunta pa nga ako kahit stress ako at kahit pagod ako. Tumango si Kenneth ng dahan-dahan. Alam ko at na-appreciate ko naman yun. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Kalmado si Kenneth pero seryoso. Pakiramdam niya, malapit na nila yung pag-awayan pero pinipigilan niya ang sarili. Nginuya na muna ni Kenneth ang kinakain bago muling nagsalita. May isa pa siyang nabanggit. Ano? Tanong ni Armea habang nakakunot ang noo. Yung mga bit-bit niyang pagkain at payong naiwan sa sinakyan ninyo. Agad sumiklab ang iritasyon sa mga mata ni Armea. Pati ba yun? Ako pa rin ang may kasalanan? Hindi ko sinasadya yun. Ang dami-dami kong dala, love. Nawala na sa isip ko. Hindi ko naman binubuksan to para gawing issue. Sagot ni Kenneth. May hinahon pa rin pero diretso. Concern lang. Kasi nauhaw daw siya, Armea, and alam mo namang kailangan niya laging may tubig. Isa pa yung pagkain niya ron. Ako o si Bea mismo ang nagpe-prepare. Kasi nga may mga pagkain sa labas na bawal kay Mama. Umiling si Armea
sumandal sa upuan at ipinikit ang mga mata sandali. Kenneth, I know I messed up, okay? Pero hindi naman ibig sabihin nun na napabayaan ko na siya. Nag-effort pa rin akong dalhin siya. Hindi ba sapat yon? Sandaling nanahimik si Kenneth. Nararamdaman niya na mas lalala pa yon. Kaya hindi na muna siya nagsalita. Baka may masabi pa siya na kung ano. Kaya sa bandang huli, si Kenneth na lang ang nagsorry. Pagka-uwi, nagkape muna siya bago magpahinga. Nakatitig lang siya sa kawalan at iniisip pa rin ang mga pinag-usapan nila ni Armea kanina, na parang wala namang napatunguhan. Maya-maya ay natulog na rin naman siya. Sa mga sumunod na araw, wala rin namang ibang nangyari. Kahit paano ay napakiusapan niya ulit si Armea na samahan ang kanyang mama. Gusto niya kasi talaga na magkalapit ang dalawa, lalo na at ikakasal na sila. Mas maganda kung malapit na si Armea sa kanyang ina. Ilang sandali pa ay narinig niya ang kaluskos mula sa kwarto ng ina. Kasunod ang marahang pag-ubo. Agad niyang ibinaba ang tasa at kumatok. Magising na po kayo. Papasok lang ako sandali. Pasok anak. Ngiti ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Pero ramdam ni Kenneth na may nakatagong pagod sa likod nun. Si Armea po ulit ang sasama sa inyo ah. Maaga naman daw aalis. Saka okay po ulit sa'yo na siyang sasama. Gusto ko rin po kasing maging malapit kayo. Marahang tumango si Aling Teresa. Oo anak, wala namang problema. Lumapit siya at inayos ang kumot ng ina. Text niyo lang po ako pag alis niyo ma. Saka kapag may kailangan kayo ha. Tumango si Aling Teresa. Oo anak, huwag kang mag-alala. Nag-aalala pa rin naman si Kenneth. Pero magtitiwala pa rin siya. Gusto niyang magkalapit sina Armea at Aling Teresa, kaya mas maiging ang mga ito ang magkasama. Pumunta na siya sa opisina pagkatapos. Pagsapit ng 9:00, nag-message si Armea na pupunta na ito. Huminga ng malalim si Kenneth at medyo napanatag. Pero dumaan ang 30 minutos at 1 oras ay wala ng update. Tumawag si Kenneth ng makailang ulit, ngunit hindi sinasagot ni Armea. Anak, relax. Maghihintay pa ako kay Armea, sabi ni Aling Teresa nang tawagan niya ito. Sinapo ni Kenneth ang ulo. Dapat nandyan na siya. Sinabi ko ng maagang schedule mo eh. Ganito na lang, tatawagan ko si Bea. Pasasamahan kita sa kanya. Anak, nandito na siya. Bulalas ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Pinilit ni Kenneth maging normal kahit na may kaunting inis na sa kanya. Hindi naman talaga responsibilidad ni Armea ang nanay niya. Gayunpaman, isang pakiusap yon mula sa kanya na hindi naman ito tinanggihan. Bukod doon, magiging parang ina na rin naman ni Armea si Aling Teresa. Kaya wala siyang nararamdaman na mali roon. Tawagan mo ako ma. Update mo ako palagi. Pakibigay mo muna yung cellphone kay Armea. Kakausapin ko lang. Seryosong sabi ni Kenneth. Nang marinig niya ang boses ni Armea, nakinig naman siya rito. Sorry na love, ang aga mo kasing nag-message. Nag-assume ako na mamaya pang alis. Nakatulog ulit ako? May lambing sa boses nito, pero may kaluskos ng iritasyon. Pero katulad ng dati, iintindihin niya yon dahil siya naman ang nakikiusap. Malaking pabor ang hinihingi ni Kenneth, kaya hindi dapat siya magreklamo. Sa halip na magtanong-tanong pa, hindi na yon ginawa ni Kenneth. Sige, ingat na lang kayo. Mag-update na lang kayo sa akin. Sa opisina, kahit nasa harap siya ng laptop at papalapit na ang importante niyang presentation, hindi umalis sa isip niya ang mga tanong. Katulad ng kung okay lang kaya ang mama niya. Ilang beses siyang nag-check ng cellphone, wala pa ring update mula kay Armea. Ni isang picture, wala pa siyang natatanggap. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag nang mag-message ang ina. Nasa waiting area na kami anak. Nang matapos ang meeting,
mabilis niyang binuksan ang cellphone. May message ulit mula sa ina. Sinabi nito na pauwi na raw ang mga ito. Doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Nang makauwi, nadatnan niya ang ina sa sala. Tahimik itong kumakain ng dalang pagkain ni Bea. "Ma, kumustang check-up?" tanong niya kay Aling Teresa. Tumango naman ang mama niya, pero bakas ang pagod sa mga mata. "Ayos naman." Isang mababaw na sagot, masyadong mababaw pero makokontento na siya roon. Umupo si Kenneth sa tabi nito at binabantayan ang bawat kilos ng ina. Napansin niya ang bahagyang panginginig nito habang hawak ang kutsara. Hindi niya napigilang yakapin ang nanay niya. "Sana gumaling ka na, ma. Gusto pa kitang makasama ng matagal." Mahina namang tumawa si Aling Teresa. "Ang laki mo na, pero hindi ko inaasahan na maglalambing ka ng ganito sa akin." Huminga si Kenneth ng malalim. "Malambing naman talaga ako sa iyo, ma. Ikaw lang ang nagpalaki sa akin. Kanino ko ba ibubuhos tong pagmamahal ko kundi sa'yo? Kaya laban lang, mama. Palagi akong nananalangin na sana humaba pa ang buhay mo. Hindi pa ako handang mawala ka, ma. Sobra akong malulungkot. Kailangan maabutan mo pa ang mga apo mo sa akin." Hinaplos ni Aling Teresa ang buhok niya at mahinang tumawa. "Kapag ganito ka, naiisip ko na parang ikaw pa rin ang batang pinalaki ko noon." Gagawin ni Kenneth ang lahat para sa mama niya. Mama's boy siya at proud siya roon. Pero hindi naman siya ang tipong palaging nakaasa sa ina. Mama's boy siya dahil kay Aling Teresa siya lumaki. Mama's boy siya dahil dito niya natutunan ang mga bagay na pinahahalagahan niya ngayon. At mama's boy siya dahil marunong siyang magdesisyon sa buhay niya base sa mga tinuro nito na mabubuti. Iyon nga lang, kung gaano siya kaswerte sa inang nagpalaki sa kanya, mukhang hindi yata sa babaeng pakakasalan niya. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, dumating si Kenneth sa kondo ni Armea. Pagod siya pero excited dahil weekend na at plano niyang ayusin kasama si Armea ang iba pang wedding details. Pero pagkabukas pala niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig na katahimikan. At si Armea nakaupo sa dining table. Hawak ang planner at may naka-open na calculator sa cellphone. "Love, kailangan natin mag-usap," bungad ni Armea. Napahinto si Kenneth at agad nakaramdam ng pangamba. Okay, ano yun?" Umupo siya sa tapat nito. Hindi pa man nagsisimula ang usapan, ramdam na niya na may mabigat na paparating. Huminga ng malalim si Armea. "Kailangan ko ulit ng pera." Napataas ang kilay ni Kenneth at bahagyang nagulat sa sinabi nito. "Pera? Hindi ba't kabibigay ko lang last week? Akala ko kompleto na tayo sa initial expenses." Tumikhim si Armea, halatang naiirita na may halong hiya. "Kulang kasi. May iba pa tayong kailangan bayaran. Venue lights, host, coordinator, things like that." Tumango si Kenneth, pero hindi pa rin mawala ang kunot ng noo niya. Sige, pwede naman natin pag-usapan. Pero magkano ulit ang kailangan?" Umiwas ng tingin si Armea. "Mga 250? 250,000? Mariing tanong ni Kenneth, pero mahinahon pa rin. Tumango si Armea at halos hindi makatingin. "Oo, marami pa kasing kailangan bayaran." Hinagod ni Kenneth ang sintido niya. Hindi naman dahil sa galit, pero dahil naguguluhan siya. "Armea, mahal yan ah. Akala ko ba nakabudget na lahat? 550,000 ang binigay ko last week. Saan napunta lahat yun?" Hindi agad sumagot si Armea at doon na nagduda si Kenneth. "Armea, may binili ka ba na hindi mo sinabi?" Hindi agad makapagsalita ang fiancé niya. Para bang may ginawa itong kasalanan na sobrang hirap aminin. Inangat ni Kenneth ang tingin niya. Nakayuko ang dalaga at napakagatlabi. Para bang hirap na hirap itong sabihin sa kanya
kung ano ang ginawa nito. "Armea," ulit ni Kenneth. "Ano yun?" Huminga ito ng malalim. "Nagpatahi ako ng gown." Tumango si Kenneth. Hindi pa rin naiintindihan kung ano ang kinalaman doon. Okay. Normal naman yun. Magkano? Sana sinama mo ng mga barong at ang mga para sa bridesmaids mo. Magkano inabot?" Tahimik na naman ang mapapangasawa niya. At habang tumatagal, mas lalo lang siyang kinakabahan. Hinihintay pa lang ni Kenneth, parang nararamdaman niyang hindi na siya matutuwa. "Armea, magkano?" Tanong niya pa. Pumikit si Armea. "Hindi pa kasamang sa groomsmen at sa bridesmaid. Sa akin pa lang yon. Nasa 500? 500 what?" Tanong niya at clueless pa rin. Sa pagkakataon yon, tumingin si Armea diretso sa kanya. 500,000? Napanganga si Kenneth. Parang may tumigil na hangin sa lalamunan niya. 500,000 para sa wedding gown mo lang?" Tumango si Armea at halatang kinakabahan. Oo. Napahawak si Kenneth sa mesa at hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwalang gagasto si Armea ng 500,000 piso para lang sa isang gown. "Bakit gano'n naman kamahal?" "Designer yon, Kenneth." Mabilis na sagot ni Armea. "Customized, hand-beaded, imported lace ang gamit, exclusive design, hindi basta-basta." "Hindi rin basta-basta ang 250,000, sagot ni Kenneth at hindi na makangiti. "Armea, mahal pa yan sa down payment para sa bahay na tinitingnan natin." Napairap si Armea, hindi makapaniwala sa reaksyon niya. "Grabe ka naman. Kasal natin to. Hindi araw-araw nangyayari ang wedding. At gown ko yun, Kenneth. Moment ko yun." Hindi ko sinasabing hindi mo deserve," sagot ni Kenneth, nananatiling kalmado pero halatang naiinis na rin. "Pero hindi ba dapat pinag-uusapan natin yan bago ka nag-decide na gumastos ng ganun kalaki?" Nagmamadali ang designer. May slot na kailangan i-secure. Balik ni Armea. "Ayoko namang mapunta sa iba yung design." "Pero Armea, 250,000. Ano ngayon kung 250,000? May pera naman tayo, di ba?" May diin na ang tono ni Armea. "Armea," dahan-dahan niyang sabi. "Oo, may pera tayo. Pero hindi unlimited. Pinaghihirapan at pinag-iipunan ko yun. Oo, nakakakuha ako ng pera sa tita ko na nasa California. Pero kay mama yun. Hindi ko iaasa ang mga pangangailangan ko sa mga mayayaman kong kamag-anak. Hindi tayo milyonaryo. Nagtatrabaho ako araw-araw, overtime, para sa future natin. Hindi lang sa kasal ang panggagastusan kundi ang pamilyang bubuuin natin. Pwede namang sa Tutuban Mall ka na lang bumili. Marami namang magaganda at mura ron." Ano ibig mong sabihin?" Tanong ni Armea na nasasaling ang pride. "Pang-cheap lang ako sa'yo? Tinitipid mo ako? Kasal ko to. Isang beses lang mangyayari sa buong buhay ko." Gusto nang magmura ni Kenneth pero pinipigilan niya lang ang sarili. "Alam ko, pero sana maintindihan mo rin ang point ko. Ang sabi ko, hindi lang kasal ang plano natin. After the wedding, may bahay tayo, may future family, may emergencies, may health ni mama. Hindi ba dapat nagtitipid tayo kahit kaunti?" "Ang cheap mo minsan, Kenneth." Bulalas ni Armea. "As in sobra. Tutuban Mall? Talaga? Sa Tutuban Mall mo ko gustong bumili ng gown?" Natahimik si Kenneth. Hindi siya sumagot agad. Pinakiramdaman niya muna ang bigat ng sinabi nito. "Armea," mahina pero mariin niyang sabi. "Hindi kita tinatawag na cheap kung practical ako. Ang point ko lang, sana yung kaya natin. Hindi yung ipipilit mo yung isang bagay na pwede namang mas mura." "Hindi ako magpapakasal na parang hindi ako bride," sagot ni Armea. "Hindi ako magpapakasal na hindi ko feel na special ako." Hindi sa designer nakabase ang pagiging special mo sa araw ng kasal natin." Balik ni Kenneth. "At lalong hindi sa price tag. Ano ba, Armea? Kaunting consideration naman sa akin, oh.
Gusto ko lang na maikasal tayo at mairaos natin to. Umiwas ng tingin ang dalaga. Tinitipid mo talaga ako? Hiyang-hiya ako nung sinabi mo yung tutuban mall. Para bang hindi mo ko kayang ipagmalaki? Para bang hindi mo ko kayang bigyan ng magandang bagay sa araw ng kasal natin? Napapikit si Kenneth. Masakit yon para sa kanya. Ginagawa naman niya ang lahat para ibigay dito. Kahit gusto niya ng simpleng kasal, mas pinili niya pa rin na magkaroon ng mas magarbong kasal para kay Armea. Armea, mahinahon niyang sabi. Hindi kita tinitipid, pero kailangan natin gawin kung ano para sa future natin. Hindi lang naman kasal ang pinaplano nating dalawa. Lifetime to. Hindi isang araw, hindi isang gabi, hindi lang gown. Pero halatang hindi pa rin umaabot lahat kay Armea. So ano ngayon? Galit ka kasi nagpatahi ako ng maganda? Kung masigawan mo ako? Sorry, nabigla lang naman ako sa ginawa mo, sagot ni Kenneth. Nagugulat lang ako at nasasaktan ako na hindi mo malang ako kinausap bago gumastos ng kalahating milyon. Fine, napahampas si Armea sa table. Sorry kung gusto kong maging maganda sa kasal ko. Sorry kung gusto kong maganda yung gown. Sorry kung hindi ako marunong magpalengke level. Hindi kumibo si Kenneth. Hinayaan niyang mailabas nito ang sama ng loob. Maya-maya ay natahimik si Armea. Pero muli rin namang nagsalita. Kenneth, ayoko munang mag-usap tayo. Umuwi ka na? Tumayo ito, bitbit ang planner at pumasok sa kwarto. Naiwan si Kenneth sa mesa. Napahawak siya sa ulo, hindi galit pero masama ang loob. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi na muna. Wala naman siyang magagawa. Napatahi na nito ang gown. Hindi na yun pwedeng i-cancel. Pero pagkatapos nilang gumasto sa kasal, ano nang sunod kapag mag-asawa na sila? Siguradong malaking adjustment yon para sa kanya. Lalo na at siya na lang ang magtatrabaho. Hindi niya na kayang itago ang bigat sa dibdib. Kailangan niya ng hangin, mauupo siya kung hindi siya lalabas. Bago pa makahalata si Aling Teresa, lumabas na muna si Kenneth. Umupo siya sa harap ng gate, nakatukod ang mga siko sa tuhod at nakayuko. Sumasakit ang ulo niya sa mga problemang ibinibigay sa kanya ni Armea. Hindi niya alam kung galit ba siya, nasasaktan, naguguluhan o lahat ng sabay-sabay. Narinig niya ang mga yabag. Paglingon niya, si Bea pala yun. Medyo nagulat pa siya nang makitang nakalugay ang straight na buhok nito. Naka-bodycon dress at nakasuot pa ng heels. Medyo nagulat siya sa itsura nito kaya napaawang ang kanyang bibig. Bihira lang makita ni Kenneth na nakasuot ng dress si Bea. Minsan lang itong maging babaeng babae. Nung debut pa yata nito ang last, nakasuot ng pink na gown at sobrang napilitan lang para pagbigyan ang tatay nito na maidaos ang debut party ng nag-iisang babaeng anak. Napalunok si Kenneth at umiwas ng tingin. Sorry, taken na ako miss. Hindi ako in for booking. Sira ulo? Pinagmumura siya ni Bea at hinampas ng bag na suot nito. Napahalakhak si Kenneth at bahagyang gumaan ang kalooban. Kailan ka pa naging ganyan? Nakapag-date ka lang, nagsusuot ka na ng mga ganyan. Hindi mo naman yan karakter. Umismid ang kaibigan niya at nagpusod ng buhok nito. Anong gagawin ko? Humarap ng parang mas lalaki pa sa kanila? Eh di, na-turn off na naman ang mga yon. Ibinaba niya ang braso ni Bea at nagbiro. Ano ba? Ibaba mo yan. Ang anghit talaga. Minura na naman siya nito. Pero hindi yun pinansin ni Kenneth. Dapat kapag nakikipag-date ka, ipakilala mo ang pinakamasama mong budhi para malaman mo kung sinong totoo sa'yo. Sinong susugal na lalaki hanggang dulo. Hindi mo dapat binabago ang sarili mo kung hindi naman masama. Paano kapag naging boyfriend mo na? Ibig sabihin, sa buong relasyon ninyo, habang buhay kang magtatago? Umupo ito sa tabi niya. Tumaas ang dress ni Bea kaya muntik niya nang makita ang panty. Agad niyang tinapon sa hita nito ang tuwalyang dala. Ano ba yan? Huwag ka nang magsusuot ng ganyan. Para kang sira.
Halata namang hindi ka komportable. Ano bang problema mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Ba't ka nakatambay dito? Tanong ni Bea at inayos ang tuwalya sa kandungan nito. May problema ba sa trabaho? Umiling si Kenneth. Sa inyo ni Armea? Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya huminga sa loob ng ilang segundo. Sapat na yon para maramdaman ni Bea na may mali. Pero hindi ito nangulit. Nag-away kami ni Armea kanina. Kwento niya kay Bea. Nalaman ko kasi na gumasto siya ng 500,000 para lang sa wedding gown niya. 500,000? Bulalas ni Bea. Ang laki naman nun para sa wedding gown. Bumili ka na lang sa mall. Basta meron ka lang ng 20 mil, meron ka na't maganda na yun. Napabuntong hininga siya. Yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Pero nang sinabi ko, ang sabi naman sa akin, tinitipid ko raw siya. Gustong gusto niya kasi na sa legit designer magpapagawa. Ang akin lang naman, may ibang gastusin pa kami pagkatapos ng kasal. Kung tutusin, gusto ko ng simpleng kasal para sa amin. Pero dahil nga gusto niya ng bongga, pinagbigyan ko na lang. Kaso, hindi pa kami kinakasal. Parang nasasaid na agad ako. Napakamot sa sentido si Bea at parang pinroblema na rin ang problema niya. Ang hirap niyan. Pero ano pang magagawa mo? Nagastos niya na yun. Ituloy niyo na't sayang din. Sa mga lumipas na araw, hindi na muna sila nag-usap ni Armea. Gayunpaman, hindi na rin naman nakatiis ang mapapangasawa niya. Ito na rin ang lumapit at humingi ng tawad. Kenneth, mahina nitong tawag. Lumingon siya rito. Ano? Lumapit si Armea ng mabagal. About sa pinagtalunan natin. I'm sorry. Hindi nagsalita si Kenneth. Pinakinggan lang niya ito. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. I was caught up sa idea ng wedding at sa expectations. I acted spoiled at na-realize ko na mali yun. Umiling ito ng marahan at parang nahihiya sa sarili. Nadala ko, Kenneth. At hindi ko nakita kung gaano kalaking pressure ang nilalagay ko sa'yo. Hindi rin kita tinanong kung okay ba sa'yo. Hindi ako naging maayos na partner sa'yo. Huminga ng malalim si Kenneth. Armea, nasaktan ako. Oo, pero mas nalulungkot ako. Kasi na-feel ko na hindi mo na ako kasama sa mga desisyon na ginagawa mo. Tumulo ang luha ni Armea. Sorry, Kenneth. Hindi ko naisip. Naging selfish ako. Armea, mahina niyang tawag. Okay na, sige na. Hahayaan na lang natin yung gown mo na ganun. Wala naman na tayong magagawa. Nakapagpatahi ka na. I'm sorry. Ulit ni Armea. Hindi ko sinasadyang abusuhin ang tiwala mo. Next time, promise, hindi na ako gagawa ng desisyon na hindi tayo nag-uusap. Dahan-dahang hinawakan ni Kenneth ang pisngi nito. Hindi ko hinihingi na maging perpekto ka. Pero partners tayong dalawa. Kailangan nating mag-usap sa mga bagay na may parehong kinalaman sa ating dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naging maayos na ulit ang pagsasama nila ni Armea. Pero dahil sa mahal ng wedding gown nito, nagkaroon na naman sila ng adjustments para sa kanilang wedding plan. Kaya yon at naurong na naman ang date. Sa mga lumipas na araw din, napapakiusapan niya na ulit si Armea na samahan ang mama niya sa chemotherapy sessions nito. Ayaw niya na rin kasi talagang abalahin si Bea. Hindi na nga magkaroon ng boyfriend, aabalahin niya pa para samahan si Aling Teresa. Minsan, naalala niya ang mga pinag-usapan nila noong high school. Parang nasabi ni Kenneth noon na kapag nasa 30 na sila at wala pang mga asawa, sila na lang ni Bea ang magpakasal. Pero hindi na yun natupad. Sa edad na 25, nakilala niya si Armea. Na-inlove siya rito at pakakasalan na nga. Samantala, wala pa ring boyfriend hanggang ngayon si Bea. Kaya medyo naawa siya rito at gusto nang tulungang makahanap ng matinong lalaki. Pero bakit kapag iniisip niyang nakikipag-date ito sa iba, naaasar at inis na inis si Kenneth.
Isang hapon, mabigat ang katahimikan sa loob ng kotse ni Kenneth habang binabagtas niya ang kalsada papunta sa ospital. Wala na siyang trabaho at balak sunduin sina Aling Teresa at Armea sa ospital. Pagkaparada niya ng sasakyan, mabilis siyang bumaba. Kinuha niyang wallet at mask niya at diretso siyang naglakad patungo sa lobby. Pagkapasok ni Kenneth, agad niyang narinig ang ingay ng ospital. Sinuyod ng mata niya ang paligid at umakyat na papuntang second floor. Pero bahagya siyang natigilan nang makita ang mga hinahanap niya. At doon, sa loob ng ilang segundo, parang naipit ang puso ni Kenneth. Nakita niya si Armea na naglalakad sa unahan, hawak ang cellphone. Nakayuko habang nag-i-scroll. Ang kanyang ina naman, nasa likuran, mabagal ang hakbang, pilit nakikisabay sa hakbang ni Armea. Hinihingal at bahagyang namumutla. Walang kamay na nakaalalay, walang yakap sa braso, walang kahit anong malasakit na makikita sa fiancé niya. At ang mas masakit, hindi man lang lumilingon si Armea. Hindi man lang tinitingnan kung nahihirapan ang mama niya. Dahan-dahang huminto si Kenneth sa gitna ng hallway. Parang nagdilim ang paningin niya. Mabuti na lang at may lumapit na nurse sa mama ni Kenneth. "Ma'am, bakit po kayo naglakad? Dito po kayo, upo po kayo sa wheelchair." Sandali lang tiningnan ni Armea at bumalik na ulit sa paggamit ng cellphone. Pinasamahan niya si Aling Teresa kay Armea sa ospital. May mga nurse naman na titingin, pero sa simpleng pagtulong, hindi pa nito magawa sa kanyang ina. Subalit, pinilit pa rin ni Kenneth na maging kalmado. "Mama!" tawag niya at lumapit agad dito. Agad na umayos ng tayo si Armea. "Nakakagulat ka naman, hindi mo sinabing darating ka dito." Hindi niya masyadong pinansin si Armea. Mas inintindi niya ang mama niya at baka kung ano pa ang masabi ni Kenneth sa kanyang fiancé. "Ako po muna ang sasama sa inyo. Wala na po akong trabaho ngayong araw." Malumanay naman na napangiti si Aling Teresa. "Salamat anak." Sinamahan na nga niya ang kanyang mama. Si Armea umupo na lang sa waiting area at abala sa panonood ng video. Nang matapos, umuwi na rin naman sila. Pero nang iuuwi na niya sa kondo si Armea, hindi niya napigilan na kumprontahin ito. "Next time, kung sasama ka kay mama, alagaan mo naman siya. Kahit kaunting alalay man lang sana." Pagdedemand ni Kenneth dito. Pagod na lumingon ang dalaga sa kanya. "Love naman, ang drama mo. Sinamahan ko naman siya gaya ng gusto mo ah. Para namang..." Hindi niya ito pinatapos. "Hindi to drama." Napairap ito. "Ano bang gusto mong gawin ko? Alalayan siya 24/7? Hindi ko trabaho yon. May mga nurse naman doon ah. Ano ba? Gagawin mo na lang ba akong asawa para mag-alaga sa mama mo?" Pagkatapos sabihin yon ni Armea, bumaba na ito ng sasakyan. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na rin siya humabol. Sa halip, nagdesisyon na lang siyang magmaneho pa uwi sa sobrang inis sa mapapangasawa niya. Sa mga lumipas na araw, katulad ng mga naging pag-aaway nila noon, pinalipas na lang din nila yon hanggang sa napag-uusapan muli. Humihingi ng kapatawaran sa isa't isa at sinusubukang maayos ulit. Kasi yon ang alam ni Kenneth na mature at mas tamang gawin. Pero ang paulit-ulit na cycle na yon, habang tumatagal, mahirap nang piliin para sa kanya. Isang araw, maaga ulit siyang natapos sa trabaho. Sinundo niya sina Armea at Aling Teresa sa ospital. Wala ulit siyang pasabi na pupunta roon. Pero hindi niya talaga inasahan ang nasumpungan. At alam niya na doon na labis na sagad ang kanyang pasensya. "Armea, pwede bang ikaw nang magdala nitong mga gamit ko?" pakiusap ni Aling Teresa. "Pagod na kasi talaga ako." Naiirita naman na lumingon si Armea sa nanay niya. "Ang gaan-gaan lang yan, tita. Kaya mo na yan." Parang sasabog ang kalooban ni Kenneth.
Alam niyang magaan lang ang dala ng mama niya. Pero sa naghihina nitong katawan, alam niyang hindi yun kaya. Kitang-kita ni Kenneth ang pagod sa mukha nito. "Teka lang, Armea, mag-jeep tayo." Gulat na tanong ng kanyang ina. "Hindi ko kayang sumakay ng jeep. Pwede bang mag-taxi na lang?" Nakita ni Kenneth ang lihim na pag-irap ng fiancé niya. "Jeep na lang, tita. Kaya mo yan. Wala na akong pera pang taxi. Nagastos ko na." Kumunot ang noo ni Kenneth habang humahakbang papalapit. Imposibleng magkulang ang budget para sa pagpapagamot ng mama niya. Kasama na ang mga gastusin sa pamasahe. Hindi siya makapaniwala na tinatrato ng ganoon ni Armea ang mama niya. Nagsalita pa ang fiancé niya ng masakit na salita sa kanyang ina. "Saka, ang mahal kaya ng pakimo mo. Hindi ka ba naawa sa amin, tita? Palagi ka nalang pabigat sa amin. Dahil sa'yo, hindi matuloy-tuloy ang kasal namin." Hiyang-hiya naman si Aling Teresa. Pasensya na." Umigting ang panga ni Kenneth. Walang salita na lumapit siya sa mga ito. Nagulat pa ang dalawa na makita siya. "Kenneth!" Bulalas ni Armea, pero hindi niya ito tinapunan ng tingin. Mabilis niyang kinuha ang mga gamit ng kanyang ina. Marahan niya itong inalalayan at dinala sa kanyang kotse. Halos buhati na nga ni Kenneth para makaalis na sila roon. Talagang nag-aalab na sa galit ang puso niya. "Kenneth, teka lang." Sumunod pa talaga si Armea sa kanila. Hindi ka naman lang nagsabi na susunduin mo pala kami." Hindi siya nagsalita. Pakiramdam ni Kenneth, mapapasigaw siya roon nang wala sa oras. Ayaw niya rin na mag-away sila sa harap ng mama niya. "Anak, wag mong awayin ang mapapangasawa mo," malumanay na sabi ng kanyang ina. Napapikit siya at hinalikan ito sa noo. Nang maisara niya ang pinto ng kotse, hinarap niya si Armea. "Sa ibang araw na lang tayo mag-usap." Umawang ang bibig ni Armea. Ha? Teka, wait. Iiwan mo ako rito? Hindi mo ako ihahatid? Pagkatapos kong samahan ng mama mo? "Armea, manahimik ka muna." Malakas niyang sigaw dito, kaya agad na napatingin ang mga tao sa kanila. Napapikit si Kenneth at pinilit kumalma. "Please, sa ibang araw na tayo mag-usap. Huwag mo akong pilitin dahil galit na galit ako pagkatapos ng mga narinig kong sinabi mo sa mama ko." Dali-dali siyang sumakay ng sasakyan. Hindi niya yon kailanman ginawa. Sa 5 taon nilang relasyon ng dalaga, kahit nag-aaway sila, hindi niya ito kailanman iniwan sa daan, pinababa sa kotse o naging masyadong isip bata. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya na talaga kaya. Hindi niya kayang makasama sa sasakyan ang babaeng hindi nire-respeto ang kanyang ina. Nang makauwi, sa halip na magpahinga, inalala pa ni Aling Teresa ang pag-aaway nila ni Armea. "Anak, puntahan mo na siya. Wala naman siyang kasalanan. Huwag kang magalit ng ganon. Sinamahan niya naman ako kahit paano. May naitutulong naman siya." Umiling si Kenneth at seryosong naghanda ng pagkain ng kanyang ina. "Kumain na kayo." Hinaplos ni Aling Teresa ang braso niya. "Anak, ayokong mag-away kayo dahil sa akin. Ikakasal na nga kayo eh. Mag-ayos na kayo. Okay lang ako." Totoo naman ang sinabi niya. Dahil sa akin, hindi matuloy-tuloy ang kasal ninyo. Pabigat, hindi ka pabigat ma. Singhal ni Kenneth dito at hindi na nakapagtimpi. Umiwas siya ng tingin nang tumulo ang kanyang mga luha. "Mama, hindi ka pabigat. Hindi ka kailanman naging pabigat." "Anak," naluluhang sabi ni Aling Teresa. Hindi niya na napigilan ang mga hikbi. "Ma, nilalahaban na nga kita. Kaya ayokong maririnig kahit kanino na may magsasabi ng ganun sa'yo. Galit na galit ako, ma. Hindi lang to basta tampo kay Armea. Ayoko na. Ayoko ng babaeng itatrato ka ng ganun. Ang mga salita niya, parang sinabi niya na rin na mas mabuting mawala ka na.
Hindi niya direktang sinabi pero yun na rin yun. Kaya galit na galit ako. Pinunasan ni Aling Teresa ang mga luha niya. Ayokong nahihirapan ka ng ganito, anak. Alam kong mahal mo siya. Ayokong masira kayo. Mama, mahal ko siya pero hindi ganito. Mariin siyang umiling at yumakap sa kanyang ina. Nagdadalawang isip na ako kay Armea noon pa lang dahil sa mga ugali niya. Dati pinagpapasensyahan ko pa. Pero ngayon, pagkatapos ng mga sinabi niya sa'yo, hindi ko na kayang tiisin yun, ma. Hindi na talaga. Nang gabing yon, hinayaan na lang siya ni Aling Teresa. Wala na rin naman itong magagawa kapag nagdesisyon siya. Habang natutulog ang kanyang ina, pinagmasdan niya ito. Malalim ang pagmamahal ni Kenneth bilang anak kay Aling Teresa. Sila lang ang magkasama simula bata siya. Nakita niya ang mga sakripisyo nito para sa kanya. Napalaki siya ng maayos kahit mag-isa lang ito. Kaya hindi niya matanggap na ganoon na lang ito itrato ng babae na pinili niyang mahalin at pangakuan ng kasal. Lumipas ang 1 linggo pagkatapos ng pangyayaring yon, nagkaroon na siya ng lakas ng loob na kausapin si Armea. Kaya ng sandaling yon, nasa loob siya ng kondo nito. Bakit ganun ang pagtrato mo sa mama ko? Tanong ni Kenneth at pinilit maging kalmado. Defensive naman ang tono ni Armea. Kenneth, sinabi ko na, hindi ko trabaho na alagaan ng nanay mo 24/7. Pinayagan ko lang dahil ikakasal tayo. Parang may kuryente na tumama sa dibdib ni Kenneth. Ang mga salitang yon ay parang punyal sa kanya. Siguro nga ay siya ang mali. Maling ipinagkatiwala niya rito ang kanyang ina. Umigting ang panga ni Kenneth. Ang mama ko, kapag kinasal tayo, makakasama mo sa bahay habang nasa trabaho ko. So kapag nangyari yon, gano'n ang mga salitang maririnig niya mula sa'yo. Bakas ang inis sa mukha ni Armea. Kenneth, hindi ko responsibilidad ang mama mo. Tumayo si Kenneth. Pero nakiusap ako sa'yo at umuo ka. Ngayon ko lang na-realize kung ganun ka sa mama ko. Paano mo ko aasikasuhin kapag mag-asawa na tayo? Paano mo aasikasuhin ang magiging pamilya natin? Tahimik si Armea at nakatingin lang sa kanya. Para bang hindi nito alam kung ano ang susunod na sasabihin. Isang imahe ang lumitaw sa utak niya. Si Kenneth nakaratay sa ospital, luhaan, takot at nanghihina kapag sakaling tumanda na. Sa magiging asawa niya, walang pagdadalawang isip niya yung gagawin. Pero pagdating kay Armea, parang hindi niya yon matatanggap kahit kailan. Parang hindi ito ang tipo ng babae na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Umaasa ako na pamilya mong ituturing ang nanay ko, mariing sabi ni Kenneth. Kung iniisip mo na obligasyon lang si mama, hindi ka na pwede sa buhay ko. Hindi ka pwede sa pamilya namin. Hindi ka pwede sa akin. Nakita niyang namutla si Armea. Kenneth, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ano, gusto mong i-cancel ang wedding natin? Gusto mong makipag-break? Oo, diretsong sabi ni Kenneth. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban ang damdamin ko. Hindi ko pwede na maniwala na okay lang kung gano'n ang turing mo sa taong nag-alaga sa akin. Hindi mo pwedeng tawaging pabigat ang taong dahilan kung bakit ako buhay sa mundong to. At kung bakit nandito ako sa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Tumayo na rin si Armea at umapaw na rin ang galit. Sige, kung ayaw mo, di wag na. Wala ka rin namang kwenta. Hindi mo maibigay ang mga gusto ko. Pinapaalaga mo pa sa akin ang nanay mong wala ng pag-asa. Malakas na napasigaw si Kenneth at binato ang cellphone niya sa pader. Nanginig naman sa takot si Armea. Hindi siya madaling magalit. Sobrang haba ng pasensya niya. Pero sa pagkakataong yon, hindi na talaga siya nakapagpigil. Bago pa siya maraming masabi kay Armea, padabog na siyang umalis sa kondo nito. Habang nagmamaneho pa uwi, walang awat ang kanyang mga luha. Nasasaktan si Kenneth sa mga nangyari. Pero mas nasasaktan siya sa kanyang ina
na itinuring ng ganoon ng babaeng akala niya ay okay para sa kanya. Nang makapag-park sa parking lot ng subdivision, nanatili na muna siya sa loob ng sasakyan. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Maya-maya ay bumaba na rin naman siya. Pero nang makita niya si Bea sa talyer ng tatay nito na nag-aayos ng sasakyan, parang bigla siyang nanghina. Wala siyang pakialam kahit amoy grasa ito. Ipinatong niya ang noo sa balikat ni Bea at doon napahikbi. Uy, teka lang! Hindi alam ni Bea kung hahawakan siya o hindi. Parang timang, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Uy, saglit lang. Marumi ako, Kenneth. Pero wala siyang pakialam at niyaka pa ito. Nakipaghiwalay na ako kay Armea. Nakakainis. Nagagalit ako. Galit ako na tinuring niyang gano'n ang mama ko. Nanahimik si Bea at gumanti na lang ng yakap sa kanya. Hinayaan nito na umiyak siya roon ng umiyak na parang bata. Bukod kay Aling Teresa, kay Bea lang naman niya kayang ipakita ang mahinang bahagi ng kanyang pagkatao. Maya-maya ay pinapasok na muna siya ni Bea sa bahay nito. Naligo na ang dalaga bago muling humarap sa kanya. Lumapit ito, umupo sa hagdan sa tabi niya at inabot ang isa sa mug. Kape muna tayo para mawala yung amats mo. Huminga si Kenneth ng malalim at pinakiramdaman ang init ng kape sa mug. Alam mo, Bea, hindi ko alam kung paano nagsimula to. Pero parang lahat ng inaasahan ko, yung kasal, sa buhay, sa pamilya, parang nagbago sa isang iglap. Dumango si Bea at tahimik na nakikinig. Napagod na ako. Suko na. Ayoko na talaga. Kinuwento niya pa rito ang mga nangyari. Naging bukas si Kenneth sa damdamin niya. Ayaw niya rin naman kasi yung kimkimin. At nang gabing yon, katulad noong mga bata pa sila, si Bea palagi ang dumadamay sa kanya. Walang palya, palaging naroon ang dalaga sa kanyang tabi. Matapos ang ilang oras, tumayo si Bea. Ihahatid na kita sa inyo, Kenneth. Huwag kang mag-alala, lilipas din yan, makaka-move on ka rin. Saka bawiin mo yung gastos, kahit yung gown na worth na 500,000. Sa dami ng ginawa niya kay Ninang Teresa, hindi niya deserve yun. Kunin mo yung gown tapos ibenta mo. Kahit malugi ka, kunin mo pa rin. Para hindi na siya makinabang. Saka ipakancel mo na yung mga nabook ninyo. Bawiin mo at i-refund mo lahat. Tumayo siya at inakbayan na lang si Bea. Pinapatawa siya nito sa mga biro nito kahit paano. Napapangiti siya kaya bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Katulad ng mga sinabi ni Bea, marami nga siyang binawi mula kay Armea. Hindi na naman ito kumontra. Basta parang naging estranghero na lang sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, nag-take na muna si Kenneth ng leave. Gusto niya kasing tumuon sa pagpapagamot sa kanyang mama. Malaking bagay din na sinasamahan sila ni Bea. Bea, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to kung wala ka. Saad ni Kenneth habang naghuhugas sila ng pinggan. Napangiwi si Bea. Napaka-corny talaga. Nakakairita. Malakas na napatili si Bea nang pisilin niya ang batok nito. Tawang-tawa siya habang nakikiliti ang best friend niya. Hinang-hina na ang dalaga at hindi na halos makatayo. Kaya nang makabuelo, sinapak na siya sa braso. Sira ulo. Kapag magkasama talaga sila ni Bea, kahit mga 30 na, parang mga nagiging isip bata pa rin. Para tuloy silang ewan na naghahabulan sa sala ng bahay. Si Aling Teresa na kahit paano ay umaayos na ang kalagayan, napapahalakhak sa kakulitan nilang dalawa. Sa bawat araw, mas marami siyang nakikita kay Bea. Mas lalaki itong kumilos sa kanya. Pero wala siyang masabi sa pagiging maalaga nito at pagiging simple sa lahat ng bagay. Masaya rin kasama dahil hindi nauubusan ng joke. Kaya lumipas pa ang isang taon at nanatili na naman silang mag-best friend. Happy birthday!
Malakas na sigaw ni Bea at nagtotorotot mismo sa tenga niya. Bangon na, Timang! 31 ka na! Mariin niyang ipinikit ang mga mata at mahinang nagmura. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Linti ka, parang nabasag ang eardrums ko sa'yo. Tawang-tawa naman si Bea at umisa pa sa pagtotorotot. Kaya hinilan niya na ito at niyakap sa ibabaw ng kama. Ngiti-ngiti si Kenneth at ayaw na itong pakawalan doon. Ano ba? Pilit nitong inalis ang braso niya. Ang baho! Amoy panis na laway ka. Pweh, nakakain ko ng buhok mo sa kilikili. Tinawanan lang niya ito. Sus, ayaw ka pa. May breakfast ka na. Sige na, singhutin mo na. Alam kong adik na adik ka na dyan, Bea. Sapak at mga hampas ang inabot niya rito. Tawang-tawa naman siya nang tumayo. Pagkalabas niya ng kwarto, yon at may handa pala para sa kanya. Ayaw niya sanang maghanda pero mapilit ang nanay niya. Kaya yon at wala siyang nagawa kundi tumanggap ng mga simpleng bisita ng araw na yon. Ako na nga ang magbabalat ng hipon. Ang kalat mo kumain, sabi ni Kenneth nang makita niya ang plato ni Bea. Habang pinagbabalat niya ng hipon, napatingin si Aling Ason na kapitbahay nila. Kayong dalawa, kailan ba kayo mag-aasawa? Hindi na kayo bumabata. Napangiwi naman si Bea. Wala nga pong boyfriend eh. Itong si Kenneth, 1 taon na ring wala. Eh bakit hindi na lang kayo ang magligawan? Tanong ni Aling Ason. Nasamid silang pareho ni Bea. Para bang pareho silang hindi handa sa tanong na yon. Pareho silang umiwas ng tingin. Habang kumakain, hindi niya napigilang isipin ang pangako nila noon sa isa't isa. Na kapag 30 na sila at wala pang asawa, sila na lang ang magpapakasal. Kaso, 31 na sila at hanggang doon pa rin ang ugnayan nila. Hanggang best friend lang. Ramdam ni Kenneth na pareho silang takot. Sa mga lumipas na araw, ganoon pa rin sila ni Bea. Para bang pareho na lang nilang kinakapa ang isa't isa. Pero wala nang ang usad na nangyayari, nakipag-date pa si Bea sa kung sinong lalaki. Kaya ang inis na nararamdaman ni Kenneth, hindi niya alam na selos na pala. Kahit nilalamok na siya sa labas, hintay na hintay pa rin siya kay Bea. Bakit ang tagal mo? Bulalas niya rito. Kumunot naman ang noo nito. Ha? Bakit? Naghihintay ako. Sabi ko nga, nakipag-date ako. Umismid si Kenneth. Date? Sino? Yung pangit na yun? Di kayo bagay nun. Saka ano yan? Naka-mini dress ka na naman. Bakit ba binabago mong sarili mo kapag nakikipag-date ka? Huwag mo nang baguhin. Kung ako ang kasama mo, kahit naka-jersey shorts ka pa, wala akong pakialam. Ewan ko sa'yo. Naantok na ako. Matutulog na ako. Matulog ka na rin. Ang init ng ulo mo. Sabi ni Bea at sinaraduhan pa siya ng gate. Mga ganoong away na ang palagi nilang pinagtatalunan. Pareho silang nagsiselos pero parehong hindi maamin sa isa't isa. Kahit mga nakapaligid sa kanila, naguguluhan na lang kung ano talaga ang mayroon sa kanila ng dalaga. Alam mo na yung balita? Tanong ni Bea isang araw habang nakatambay siya sa talyer nito. Yung ex-fiancé mo, balitang kabit daw ng congressman na. Bahagyang natigilan si Kenneth. Hindi lang siguro siya makapaniwala na aabot sa puntong ganoon si Armea. Wala siyang masabing kahit ano. Selos ka? Tanong ni Bea. Naiirita naman siyang tumingin dito. Mukha ba akong magsiselos doon? Sinungitan lang siya ni Bea. Umismid naman siya. Gustong sabihin ni Kenneth na mas nagsiselos pa siya sa pakikipag-date nito sa iba. Para siyang teenager na torpe at hindi masabi-sabi ang nararamdaman. Hanggang isang pangyayari ang magpapakawala ng mga damdaming pare-pareho nilang itinatago. Aray! Malakas na daing ni Kenneth habang ginagamot ang kanyang sugat. Napatingin siya sa isang cast niya sa paa at napabuntong hininga na lang. Bakit ba ako naaksidente ng ganito? May tumawid na aso sa daan habang pauwi siya galing trabaho. Sa pag-iwas niya, yon at bumangga ang kotse niya sa isang malaking puno.
Mabuti at na-rescue siya kaagad. Iyon nga lang, mukhang ilang buwan siyang mapipilay. Pagkatapos siyang gamutin, pinagpahinga na muna siya. Tumawag na rin si Kenneth sa nanay niya na labis na nag-aalala. Sinabi niyang okay lang siya at hindi naman gaanong malala. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Bumunga doon ang hinihingal na si Bea at agad na lumapit sa kanya. "Sira ulo!" Sigaw nito sa kanya at agad siyang hinampas. Mahina tuloy siyang napadaing. "Muntik ka na! Muntik na! Kala ko wala ka na." Natatawa niyang inabot ang kamay nito. "Sorry na, huwag kang OA. Kalma, okay lang ako." Sinamaan siya ng tingin ni Bea. Talagang nakakatawa ka pa. Pinag-alala mo ako? Tawa ka ng tawa? Tanggalin ko lahat ng ngipin mo eh." Napahalakhak siya at naglalambing na inaabot ang bewang ni Bea. "Sorry na, nakakatawa kasi ang reaksyon mo." Maya-maya ay natahimik na naman si Bea. Pinakain din siya nito, halos isaksak pa nga sa ngalangalan niya ang kutsara sa sobrang inis. Si Kenneth naman, ngiting-ngiti pa rin dahil nandoon si Bea. Pagkatapos ng ilang oras, nagseryoso na ang dalaga. "Kenneth, may gusto akong sabihin. Matagal ko na tong tinatago sa'yo." Tumango si Kenneth. Ramdam niya ang puso niya na kumakabog sa dibdib. Ano yun, Bea?" Huminga si Bea ng malalim. "Alam mo, matagal na, mula pagkabata pa, mahal na kita. Pero hindi ko sinasabi nun kasi lagi kang nakatingin sa ibang babae. Mas gusto mo yung babaeng babae." Tinitigan lang ni Kenneth ang dalaga. Hindi siya nakapagsalita. Dinadamdam niya pa kasi ang puso na parang isinasayaw ng hangin. Hindi siya nagulat sa pagmamahal ni Bea. Hindi yon ang pumukaw sa kanya. Ang pumukaw sa kanya ay ang biglang pagka-realize na sa lahat ng oras, sa bawat araw na nagdaan mula nang tuluyan niyang hiwalayan si Ermea, unti-unti rin niyang naramdaman ang parehong damdamin. "Pasensya na kung lumingon pa ako sa iba." Malumanay na sabi ni Kenneth. "Hindi ko napagtanto na nasa harap ko na pala ang babaeng para sa akin talaga. Mahal din kita, Bea." Dahan-dahang inabot ni Kenneth ang mukha nito. "Parang awa mo na. Huwag ka nang makipag-date sa iba. Papatayin mo ako sa selos eh. Nagpapaganda ka pa sa mga pangit na yon." Mahinang tumawa si Bea. "Kahit naman magsuot ako ng dress, magsuot ng takong at makeup, wala pa rin namang nakapasa. Umuuwi pa rin ako. Ikaw pa rin ang hinahanap ko." Humalakhak si Kenneth at hinaplos ang daliri ni Bea. 31 na tayo pareho. Parehong walang karelasyon. Parehong walang asawa. Wala akong sing-sing ngayon. Pero gusto mo bang magpakasal sa akin?" Tumulo ang mga luha ni Bea, pero matamis itong napangiti. "Oo naman. Hindi ako sanay sa buhay na wala ka. Nang magkamalay ako sa mundo, ikaw nang kasama ko. Kaya gusto kong hanggang huli, ikaw pa rin ang nasa tabi ko." Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi na nila pinatagal. Ayaw din naman ni Bea ng magarbong kasal. Simple lang at simpleng salo-salo lang din. Matagal ko nang inaasahan na kayo hanggang dulo nitong si Bea. Nakikita ko na noon na may gusto siya sa'yo, pero hindi ko kayo pinapangunahan. Alam ko rin na may mga taong dumadaan sa buhay ninyo, pero masaya ako na sa bandang huli ay kayo pa ring dalawa. Saad ni Aling Teresa. Nagkatinginan silang dalawa ni Bea at pareho na lang natawa. Siguro nga, kailangan muna nilang dumaan sa ibang tao para makita ang halaga ng isa't isa. Matagal silang naging magkasama, pero matagal din nilang nalaman ang tunay na damdamin. Pero wala siyang pinagsisisihan sa tagal ng panahon na dinidiskubre ang lahat ng yon. Dahil sa pagkakataong yon, mas pinakita sa kanya ng Diyos na tama na ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan kailangan nating makinig sa puso natin at gumawa ng mahihirap na desisyon. Tinuturo din ang kwentong ito na mahalaga ang pamilya at minsan sa kanilang pangangailangan
masusubok ang ating puso at dedikasyon. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pagkalinga sa kanila sa bawat sandali ng pangangailangan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.